So ayun, napapadalas na nga ang pag-ulan. Panahon na ba para tayo ay makapag-breed ng ibon? So ayun po, welcome back po muli sa aking munting channel, Lovebirds at iba pa. So napapadalas na nga po ang pag-ulan. Panahon na ba para tayo makapag-breed ng ibon? Tuwing anong buwan magkakaroon ng ulan sa atin? Ang ulan po sa atin ay June, July, paakyat yan hanggang September, October. Pero ngayon po nagkaroon tayo ng ulan, August. So medyo ulyan po ang ating panahon dahil po yan sa climate change. Hindi ba tayo pwedeng mag-breed ng tag-init? Maaari po tayo mag-breed ng tag-init, pero may mga senaryo po kasi na minsan namamatay yung ibon. Halimbawa po, papisa tayo sa panahon ng tag-init o nakapagpaitlog tayo. Unang-una ang mga itlog ng ibon pagka tag-init. Kung minsan tinutuka nila yan, hindi natin malaman kung ginagawa nilang inumin o ginagawa nilang pagkain. Basta pagbukas natin, maamoy na lang natin na medyo may amoy na yung mga itlog at kulang na. At kung minsan naman, ayun, nakapagpapisa na, kapipisa pa lang, lumalabas sila ng nest box dahil siguro sa sobrang init. Ngayon bago sila makabalik dun sa nest box, namamatay ng ibon kasi iba yung init ng walang naglilimlim. Kasi pagka yung may naglilimlim, siguro nakakontrol nila yung init na naibibigay dun sa sisiw. So may isang senaryo pa na habang papalaki yung ibon o yung sisiw nila, habang nagkakaroon ng balahibong maliliit, yun naman ang tinutuka nila. So nagkakasugat-sugat ang ibon hanggang sa ikamatay nila. So ganun po yung mga senaryo na maaaring maganap pagka nag-breed tayo ng tag-init. Although kaya naman, pero yun nga, dapat tututukan natin para magkapagpabuhay tayo ng ibon sa panahon ng tag-init. Ano nga ba ang advantage naman ng panahon ng tag-ulan? Yun nga, walang init, hindi sila masyadong naiinitan. So pag walang init, hindi sila na-stress. Ang kalaban lang naman ng ibon pagka nag-uulan, ito po yung pagkakaroon ng sipon at saka pagtatae. Paano natin ihahanda? Paano natin maiwasan yung pagsipon at pagtatae? Ihahanda po natin ngayon ang ibon. Paano pong paghahanda? Una, papaliguan lang muna natin yung magkapares. Pangalawa, ihanda yung nest box. Pangatlo, maglagay din tayo ng mga malunggay o sanga ng malunggay para may magagamit na sila sa pag-nest. Huwag na rin natin kalimutan na magbigay ng mga multivitamins kasi yun ang mga gamit nilang panlaban sa tag-ulan. Kasi nga pagka tag-ulan, andyan ang sakit na sipon at saka pagtatae. So kung nabigyan na natin sila ng mga multivitamins, hindi na sila basta-basta matatabla ng mga sakit kasi nga nabigyan na ng multivitamins. So ganun lang naman po ang pag-breed. Pero pinakamainam na pag-breed talaga ay sa panahon ng taglamig, kasi ito yung akmang panahon para sa kanila. At doon naman sa mga breeder na pinapatay nila yung mga sisiw sa loob ng nest box, siguro na-stress sila doon dahil sobrang init. Maaari po tayo gumamit ng nest box na may butas-butas na. May nabibili po nun, may mga butas na, o pwede po nating butasan yung mga nest box natin. Pwede ang butasin ng drill, mga 10mm o 8mm na bala ang pwedeng gamitin dyan pambutas. O kahit yung maliliit lang,
pwede po natin gamitin yung 5mm na pangkahoy. Didrillin lang yan para magkaroon ng mga butas-butas. So ayun, sana po ay makatulong sa kapwa nating mag-iibon. Huwag nyo na rin kalimutan na mag-like, share, and subscribe para updated po kayo sa mga bagong videos na aking i-upload.